Mga frozen to, boss. Hindi, ito lang po. Ito sa mga Ito ba patungan? Opo. Ito pa. Talagang ano, para sa akin, hindi kakayanin yun ng kita ni Lalamove. So good morning mga paps, another day, another biyahe seri na naman. So today is Friday mga paps, September 19. So di tayo nakabiyahe kahapon, kaya ngayong araw tayo babiyahe bago dumating yung weekends mga paps, dahil meron tayong lakad, di tayo makabiyahe yan. Actually mga paps, medyo goods din ngayon dahil 15 minutes pa lang nakakuha tayo ng booking. So ayan siya, actually on the way na rin tayo dyan mga paps. Bale, ang layo na lang sa atin is 1.9 kilometers. So 7 minutes nandun na daw tayo sa pick up location. So mga frozen goods daw to, base dun sa conversation namin nung tinawagan ko sila sir. So habang on the way tayo dun mga paps, meron lang ako nabalitaan. Yun nga, kung napanood nyo yung last vlog natin regarding sa pag-accept ng booking. So hindi lang pala sa akin nangyari yun mga paps, no? Pati kay Idol Kasuabe rin, nangyari rin siya. Late ko na napanood yung video niya. Kailangan daw pala i-update mga paps. So nakita ko nga, pag papunta ko doon sa App Store, chinek ko yung Lalamove driver apps ko, may update nga, kaya in-update natin mga paps. At the same time, nung napanood ko yung video ni Idol Kasuabe, nakakuha siya ng booking kahit meron na siyang priority. Ibig sabihin, unang nakuha niya priority, kasi yung sumunod, nakakuha pa siya ng regular booking. Ngayon, meron ako nabasang comment doon sa vlog niya na yun or sa content niya na yun, na sabi doon ng isang commentor, pag ganun daw, lumayo daw muna doon sa pick up, mga 5 kilometers away from pick up point nung priority, pwede na daw makakuha ng booking. So hindi ko na talaga alam kung ano pong talagang nangyayari kay Lalamove, no? May mga ganung effect na siya ngayon. Ang hirap talaga mawala sa biyahe, no? Parang sa eskwela, alam niyo, pag nasa eskwela ka, pag umabsent ka ng isang araw, hindi mo na masundan yung lesson. So parang ganun din pala kay Lalamove mga paps, no? Well, anyway, at least ngayon, kahit pa paano nabibigyan linaw na kung ano ba talaga yung nangyayari. Siguro sa mga susunod na araw, or baka pag na-experience natin ngayong araw, malaman natin yung totoong kasagutan talaga kung ano ba talaga nangyayari kay Lalamove. Pero as of now, ang initial talaga na nakikita ko dito, baka hindi lang ako nakapag-update, kaya ganun. Pero let's see mga paps. So sige mga paps, update ko na lang kayo kung ano bang pwede mangyari sa atin at kailangan masabayan natin tong booking na to. Let's go! Yan lang sir? Mga frozen to, boss. Hindi, ito lang po. Ito sa mga powder sheet. Saka sige sirup pang So, ko lang. Sige, okay na yun. Maluwag pa pala. Sura natin. Yun. So time check mga paps, is already 10:54. So na-pick up na rin natin yung booking na yan. So bale, hinahanap ko to kanina. Nawawala. Hindi ko alam kung saan ko nalagay. Yung pala nahulog sa upuan. Visit na yan. Well anyway mga paps, kanina habang sinasampa natin yan, nakakuha na rin tayo ng pangating double booking mga paps. So ayoko muna batiin, baka mausog, baka mamaya wala tayong makuha booking eh. So ayan siya mga paps. Bale pa imus din siya. So natawagan na rin natin yung customer natin. So mga parang office supplies daw yan. Pero let's see mga paps kung ano talaga yung mga item na yan. Kali on the way na tayo dun mga paps sa ating pick up location. At ang layo niya lang sa atin is medyo malayo pala. Parang nasa ata to, Quezon Avenue mga paps. So 4.3 kilometers pa. So based kay Google Map, around 13 to 15 minutes doon na daw tayo sa may pick up location. So sige mga paps, update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! Sige po. Unahin ka lang ma'am yung mga baksa. Patong ko na lang to. Ay, basa ka. Pwede ko ba patungan? Opo. Sige po. Isa. Ayun. Tingin ko lang, baka malito ako eh. Dito. Yan, tama ma'am, no? Sige ma'am, salamat. Ma'am, yung payment nito, doon na po lahat. Pati yung toll fee ma'am. Sige po, salamat po. So nalobat tayo mga paps. So time check is already 11:54, pero nandito na tayo mga paps sa kahabaan ng EDSA. So na-pick up na natin yung booking na yan. Actually kanina pa yan, nalobat lang talaga tayo. So
So ang layo na lang niya sa atin mga paps is 32 kilometers. Bakit 32 kilometers to? Saan ba ako dinaan nito? Okay, kasi Skyway kasi niya ako dinadaan. So pero hindi tayo hindi tayo mag-Skyway kasi hindi tayo binigyan ng pahintulot mga paps. So yun yung sinasabi ko kanina. Kanina tuloy nung nakarang vlog natin na kailangan hingi kayo ng consent or permiso dun sa customer nyo kung mag-Skyway kayo o hindi. Pero pumayag naman sila sa Capitex. So sige mga paps, habang on the way tayo dun sa ating first drop off. Actually yan pala yung first drop off natin mga paps, yung papuntang Bukandala, Imus, Cavite. Kasi yan po yung madadaanan natin pagka exit po natin ng Capitex. At the same time, frozen food po siya. So maayos naman na nakiusap sa atin si customer, kaya pagbigyan natin na talagang siya yung mauna. So yun nga mga paps, habang on the way tayo dyan sa booking na yan, sagutin muna natin yung isang tanong ng subscriber natin. So ayan siya mga paps. So basahin na rin natin mga paps. So ang sabi niya rito sa comment niya sa isang vlog natin is, Paps, kaya mahulugan kung panglalamove ko lang Innova? Salamat Paps sa sagot. So i-rephrase ko lang ng unti mga paps ha. So ang ibig lang sabihin dito mga paps ay kung kaya bang hulugan ang Innova niya gamit lamang ang pagiging full-time driver sa Lalamove mga paps. Okay, napakalaking tanong yan mga paps, no? Parang hirap sagutin. Parang sa akin nakasalala yung panghulog. De, joke lang mga paps. Kasi to be honest, mahirap talaga siya sagutin. Kasi iba-iba tayo ng ng diskarte, iba-iba tayo ng perception sa buhay, iba-iba tayo ng sipag. Siyempre, alam niyo naman ako, di ako masipag. Well anyway, pero syempre mga paps, kailangan natin sagutin yan. So ito po, itong sagot ko, personal assessment ko to ha. Kumbaga base lang to sa experience ko. Kasi na-experience ko naman yung pagiging full time kay Lalamove, at the same time sideline lang. Katulad ngayon, tingnan nyo, kung mapapansin nyo yung mga previous vlog natin, mababa lang talaga na kinikita natin. Pero dahil kasi yun sa nabakante tayo ng ilang linggo. Pero kung mapapansin nyo rin sa mga nakarang vlog pa natin, all goods in the hoods naman yung kinikita natin, di ba? So para sa akin ito para sa akin lang to mga paps. Kung ang sasakyan mo ay sedan, for example, Vios, Mirage, hulugan. So naglalaro lang yan sa 16,000, 17,000, 18,000. So para sa akin, kayang-kaya pong tustusan ni Lalamove yung panghulog niyang sedan ninyo. Pero nakadepende yan sa sipag at tiyaga ninyo. At ang pinaka-importante, diskarte mga paps. Kasi hindi pwedeng banat lang ng banat dito kay Lalamove. Meron talagang diskarte dito. Lalo ngayon, paiba-iba sila ng ng sistema. Imagine, dati pwede kang kumuha ng double booking na priority ang una, tapos sunod mo regular. Pero ngayon hindi na. So kailangan meron kang diskarte mga paps. Kumbaga dapat kaya mong sabayan yung mga changes sa sistema ni Lalamove. Pero kung tutusin mga paps, madali na lang yan kasi once na na-experience mo na, ikaw na mismo sa sarili mo yung yung makakaalam ng tamang diskarte. Merong mga diskarte kasi na hindi na ituturo ng mga content creator. Hindi lang ako kahit yung ibang nagko-content. May mga diskarte talaga na na hindi na ituturo. Usa mo na lang matutuklasan yun mga paps. Bale kasi kami, yung mga nagko-content ng ganitong vlog, nagbibigay lang kami ng idea. Kumbaga, nag-guide lang kami. Kumbaga, pwede mong sundin, pwedeng hindi. Depende sa senaryo mo or depende sa sitwasyon mo. Kaya kung sasagutin ko yung tanong mo, Paps, kung kaya naman. Lalong-lalo na kung sedan yung unit mo. Kumbaga, mas madali siyang tustusan Kumbaga, siya. Lalo na sa'yo pa yung sasakyan. Okay? Kasi imagine, para ka lang rin nagbaboundary dito. Pero, ang kinaibahan lang, sa'yo mapupunta yung sasakyan. Okay? Kumbaga, para ka nag-iimpok lang rin ng pera mga paps Naintindihan niyo ako mga paps? Yung parang nag-iipon ka lang. Tapos, yung pinag-iipunan mo, nagagamit mo pa yon para pagkakitaan mo. So, in the end, kapag natapos mong hulugan to, edi malaki-laki ang ipon mo. Kasi kahit sabihin mong ginamit mo yan for 5 years sa Lalamove, at least 300,000 na kaagad yung sasakyan na yun. So, ulitin ko lang mga paps, para sa akin, kaya namang hulugan kung ang sasakyan mo ay sedan. Okay? Ngayon, mag-upgrade tayo ng unti sa Innova naman, kasi yun talaga yung tanong niya no? Kung kaya bang hulugan yung Innova sa Lalamove driver ng full time. Okay. So, ito lang para sa akin mga paps, kasi
medyo nag-aalangan ako pag Innova kinuha mo, Paps. Kasi medyo malaki ang monthly niyan. Okay? Baka hindi ka na umuwi sa pamilya mo niyan eh. Okay, unless talagang sobrang ano ka, sobrang sipag mo talaga, yung tipong 15 hours ka mo biyahe. Kaso, ang disadvantage naman nun, Pops, eh, baka mawalan ka ng oras sa pamilya mo. Kaya hindi ko siya nire-recommenda. Yung Innova ha, ito lang sa usaping Innova lang to na unit mga Pops ha. Hindi ko siya nire-recommenda. Unless, ito pa, may pahabol lang ako mga Pops. Unless meron kang multi PNC account. Parang katulad ko, meron akong InDrive, meron akong Joyride, meron akong Lalamove. Yun nga lang, wala akong Grab. Pwede yun mga Paps, kasi marami kang option. So hindi lang kay Lalamove. Kumbaga, pag mahina yung booking kay Lalamove, pwede kang mag-Joyride, pwede kang mag-InDrive. So hindi mababakante yung kita mo sa araw na yon. Kaya pwede rin na Innova yung kunin mo. Pero hindi ko nire-recommenda na kakayanin talaga ng paglalalamove driver yung hulog sa Innova. Kasi masyadong malaki mga Paps. Ako medyo mababa ito si Roberto mga Paps, medyo mababa yung natin ito monthly kasi malaki naman yung dinown ko. Ngayon kung malaki rin naman ida-down mo or kung may pang-cash ka mga Paps, why not, di ba? Pero kung usaping hulugan, tapos malaki naman yung down mo, tapos maglalaro lang sa 22 to 24k lang a month ng Innova mo, feeling ko kakayanin din, Paps. Pero kung maglalaro sa 27 to 29, hindi ko nire-recommenda, Paps. Mag-bios ka na lang or mag-Mirage. Yung Paps, sana nasagot ko yung tanong mo ng maayos, no? So ulitin ko lang para lang mas maintindihan ng lahat. Para sa akin ha, pag sedan po ang kinuha ninyo, Vios, Mirage or hatchback, kakayanin po yan. Full-time driver ka, kilala mo, kaya yan. Lalo't sa'yo yung sasakyan. In the end, magiging all goods din yan kasi sa'yo yung sasakyan. Tapos yung pangalawa, kung Innova to, tapos mababa lang down mo, tapos ang monthly mo is 27 to 29, hindi ko po nire-recommenda na mag full-time lalamog driver kayo. Unless meron kayong other TNC mga Paps. At isa pa pala mga Paps, pahabol lang, lalong-lalo na ito, hindi ko nare-recommenda na kapag kayo ay nagba-boundary sa sedan or Innova or 300 kg, 600 kg, tapos nagba-boundary lang kayo, hindi ko po nare-recommenda yun. Kasi medyo egol na po yun mga Paps. Talagang para sa akin, hindi kakayanin yun ng kita ni Lalamove. Kumbaga parang binibigyan mo ng sakit yung sarili mo. Kaya mong ma-meet yung presyo, pero yung oras mo, sobrang tagal mo sa kalsada niyan, Paps. Kaya hindi ko talaga nire-recommenda yan. So ilang mga Paps, so shoutout sa iyo. Sir, ito Kirsten Channel. Shoutout sa iyo, Paps. Mag-iingat ka palagi, lalong-lalo na kung Lalamove driver ka na or TNBS driver ka na. God bless you always, Paps. Uy! Saan ko po lagay dito na lang? Paid na po ba? Hindi pa po eh. Sagit lang po ah. Baka bigla may dumaan. Ito po ah. Oops. So time check mga Paps, it's already 1:04 in the afternoon. So na-drop na rin natin yung booking na yan. So proceed na tayo sa booking nito mga Paps. Bale, alayo na lang sa atin is 1.9 kilometers na lang. So all goods in the hoods pala talaga itong nakuha natin booking mga Paps. So based kay Google Map, around 7 to 9 minutes andun na daw tayo sa ating drop off number 2. So update ko na lang kayo mamaya mga Paps. Let's go! May push cart ka bro? Push cart meron ka? Ito lang siya. Ha? Ito lang. Ayan lang. May push cart ka ba? Okay lang. Dito lang bababa. Sige, Walang- baba ko na lang. Moves.
Ayos. Grabe ko. Okay lang bro ah. Wait lang. Ang laki niyan. So time check mga paps, is already 1:17 in the afternoon. So na-drop na rin natin yung booking na yan. So all goods in the hoods na. Nababa na natin yung ating double booking. So ang mangyayari na naman ngayon mga paps is ang tamang antay na naman tayo ng booking. So yun mga paps, since nasa Cavite tayo, eh sana naman swertein tayo sa ano, sa booking. Kasi usually kapag nandito ako sa Cavite ilang oras yung antayan natin At isa pa pala mga paps, successful yung ating e-trucks para ngayong araw. So marang mga nasa 150 plus yan mga paps. Kasi dumaan tayo ng Skyway Magallanes, tapos sa may Coastal, and then Cavitex. So parang around 150 plus siya. So sama lang natin siya sa computation natin mamaya yung e-trucks natin mga paps. So update ko na lang rin kayo mamaya mga paps kapag nakakuha tayo ng booking. Let's go! Time check mga paps, it's already 1:37. Share ko lang mga paps, alam nyo kapag nandito ako sa sa Cavite, especially dito sa may pag nandito ako banda sa may Imus na Grapo, madalas ako ditong tumambay. Ayan. Sa mga kapwa ko driver dyan, alam niyo ba itong lugar na to? Ito yung yung pa open canal to yung papunta rin tong Villar City. So ayan, tamang abang lang tayo ng booking. So as of na wala pa tayo nakukuha ng booking mga paps. Talagang pag itong oras matumal talaga dito sa Cavite. At isa pa, kapag pag nandito ka sa Cavite, tunog na lang maabutan mo. Lalo na pag pangit yung mo, yung account mo. Katulad sa akin, tinan yung account ko mga paps, at risk na siya. Diba? Pangit na yung account ko. Kaya importante na alagaan nyo rin yung account niyo. Kasi minsan ako nagka-cancel kasi pag nanonotice ako ayaw cancelin ng customer, ako na nagka-cancel. So ayan mga paps, dito ako sa Open Canal Road, ang tawagin to. Sa mga tumatambay dito, comment na lang kayo dyan sa natin, comment section mga paps. Ayan. So ayan, nakabukas din pala yung in-drive natin mga paps, para if ever na may pumasok pa diliman no choice na tayo mga paps, yun yung kukunin natin. So sige mga paps, balikan ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So time check mga paps, is already 1:52 medyo maaga-aga tayo nakakuha ng booking natin dito sa Cavite. So yun mga paps, yan yung book na nakuha natin from Imus to Taguig. So kinuha na natin. At gusto ko na rin hindi masabayan yung yung rush hour mamaya. So ang layo nilang sa atin mga paps is 2 kilometers at 2.7 kilometers at based kay Google Map is 12 to 15 minutes. Andun na tayo sa pickup location. Tapos may note siya na ang nakalagay dito is 2 bucks po ng books ang dadalhin. So yun lang mga paps, update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari at sana naman makakuha tayong pan double booking natin. Let's go! Anong naman yan boss? Hindi ko pa alam mo Okay, sige. Ayusin ko lang Paano ba nakaganito? Thank you. Yeah. Hindi namin alam parehas kung anong laman. Ano mga ulit nakalagay? Books pala, sorry. Mga books daw pala to, mga paps. Ano mga book laman boss? Ha? Mga book. Sige. Oo nga, may note pala. Hindi ko nakalimutan ko, nabasa ko pala kayo na. Sige boss, okay na? Sige boss, salamat. So time check mga paps, is already 2:09 in the afternoon. So na-pick up na rin natin yung booking na yan. So dalawang box nga lang siya, ang laman niya is mga books. So bale ang mangyayari mga paps, nagpaalam naman tayo na sasabay natin siya. So tamang antay muna tayo para lang di naman masayang yung biyahe natin pa norte or pa Taguig. Sana nga may makuha na tayong padiliman para diretso uwi na rin. At the same time, syempre meron na naman tayong e-trucks mga paps. So sige mga paps, update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! Time check mga paps, is already 3:19 in the afternoon. So wala na tayo nakuha pang double booking mga paps. Bali, dito na tayo sa Cavitex. So i-diretso na natin ito sa Taguig. Pero kanina nung nandun ako sa Imus, meron tayong nakuha in-drive. Kahit paano, pandagdag na rin natin yon. So ang fare nun is nasa 106 ata, tas 120 binigay. So may tip na 14 pesos, siguro let's say 100 pesos. So pwede na rin siya, para na rin siyang may priority fee itong Patagig natin mga paps. Parang
700 pesos na rin fare nito, kaya diniretso na rin natin kasi ilang oras na rin tayo nag-aantay mga paps. Baka anong oras na tayo makauwi. Tapos ang plano ko mga paps, since rolling naman na ako, baka mamaya may makuha pa tayong in-drive pa Taguig or Lalamove pa Diliman. So i-update ko na lang kayo kung ano pang mangyayari sa biyahe natin mga paps. Focus muna tayo sa pagdadrive. Let's go! Share ko lang mga paps, no? Ngayon lang ako makakadaan dito sa may yung C5 connection ng Cavitex tsaka C5. So first time kong dumaan dito. So hindi ko alam kung magkano to yung toll fee nito papuntang C5. Kasi since Taguig yung yung drop off natin sa may BGC, kaya dito tayo pinadaan ni Google Map. Actually pwede rin naman sa EDSA, so gusto ko lang masubukan dito mga paps kung ano bang itsura nito. So dati huling daan ko dito ginagawa pa lang to pero mukhang all goods naman na kasi nag-ooperate na sila So maganda rin mga paps. So update ko na lang kayo mamaya kung magkano yung mga toll fee dito, kasi bago talaga sa akin to mga paps. So yun lang mga paps, update ko na lang kayo ulit mamaya. Let's go! Lang ba? Taas ka na mo. Sige po. Sir. Sir, okay lang, picturean ko lang po kayo. Sige, sure. Kahit di na po kita mo. So time check mga paps, it's already 4:08. Nandito na tayo sa may BGC. So nababa na natin yung booking na yan. So ang plano ko mga paps, in-drive na lang, tao na lang isakay natin kasi marami na ring booking dito. Kahit kay Lala Ride marami rin siya. So hanap tayo ng best option natin. So yung mga paps, update ko na lang kayo mamaya. So time check mga paps, it's already 4:18. So nakakuha tayo ng booking, Lala Ride siya. So yan siya. So napakataas ng fare niya mga paps. Dito lang ako sa Taguig, tapos Pamandaluyong lang to, 400 plus. Parang ilang kilometro lang to since rush hour na, kaya kinuha na rin natin. Dahan-dahanin na lang natin pa uwi. So update ko na lang kayo mamaya mga paps kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So time check mga paps, it's already 4:47. So na-drop na natin yung booking na yan. Tapos meron kaagad tayong kasunod na booking. So ayan naman siya mga paps. So sa Project 3 yan sa may Cubao, bale diretso na pauwi yan sa atin mga paps, kaya kinuha na rin natin. At the same time okay yung fare niya kasi nga rush hour na rin. Update ko na lang kayo mamaya mga paps kapag nababa natin yung passenger natin or diretso na tayo sa computation natin para sa kinita natin ngayong araw. So yun lang mga paps, let's go! So yun mga paps, bali touchdown na tayo ngayon. Nandito na tayo sa ating parking. At ang oras natin ngayon mga paps ay inabot tayo ng gabi. So 7:27 na mga paps. Ayan kung makikita nyo dyan, 7:27 na ng gabi. So inabot na tayo ng traffic talaga. At the same time, di ko na rin na-videoan yung mga biyahe natin kay InDrive. So yan mga paps, kung makikita nyo dyan, yan yung mga naging biyahe natin kay InDrive ngayong araw. So proceed na agad tayo mga paps sa computation natin dahil gutom na talaga ako Bale, ang naging gross income natin ngayong araw mga paps is 2,770 pesos sesos mga paps, no? So kanina nga akala ko hindi na tayo kikita ng ganito kalaki, pero all goods na rin. At isa pa pala mga paps, bale bumiyahe tayo 10:30, so 7:30. Let's say 7:30 ngayon, so 9 hours. 9 ba? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 9 hours tayong dumuti ngayong araw mga paps. So ito yung naging gross income natin. Ulitin ko lang mga paps, 2,770 pesos. So isa-isa lang natin mga paps kung ano-ano ba to. So yung 1,815 dyan mga paps, so yan makikita nyo, yan po yung ating kinita kay Lalamove. Awas na po yung commission nya dyan. And then yung 745 pesos mga paps, ayan naman po yung kinita natin kay InDrive, no? So sumegway na rin tayo mga paps kasi mahirap na dahil traffic na rin kanina. Sinangayunan ko na lang rin yung yung mga book kay InDrive kasi medyo mataas yung fare mga paps. And then yung 153 pesos dyan mga paps, alam nyo na yan yung naging e-trax natin ngayong araw. So sayang nga lang kanina yung from Cavite to Taguig, sayang di natin nasabayan. Another e-trax na naman sana yan mga paps. So yung 57 pesos mga paps, so yan po yung naging total tip natin ngayong araw, kaya naging 2,770 pesos yung gross income natin mga paps. So alamin na rin natin kagad mga paps kung magkano ba yung neto natin or take home money, para nabubulol pa, no? So ang ating neto or take home money is 1,485 pesos mga paps. So diba, all goods na rin mga paps sa 9 hours natin biyahe. Kahit pa paano kumita na talaga tayo, at sana bumalik na ulit
yung diskarte natin para ma-reach natin palagi yung 3,000 pesos every day. So pwede na rin siya kasi nga 9 hours lang tayong bumiyahe ngayong araw mga paps. So explain ko lang mga paps kung ano-ano ba tong mga naging expenses natin. So yung 700 pesos dyan mga paps, bali hindi na tayo nakapagpa-diesel pero tinansya ko na lang. Actually mga parang more or less 550 lang to or 600 plus onte, pero ginawa na lang natin 700 para lang mas maipakita natin na kung magkano talaga yung kinita natin. And then yung 500 pesos dyan mga paps, syempre yan naman po yung wag nyo kakalimutan dahil yan yung ating pang maintenance, no? If ever na may kinailangan kayo sa inyong sasakyan, for example change oil o magpapalit ng gulong, hindi na kayo mahirapan hindi na kayo mahirapan na humugot ng pera or maghanap pa ng pera kung saan dahil meron kayong tinatabi kada biyahe ninyo mga paps. So yung 85 pesos naman dyan mga paps is yan naman yung nating naging iced coffee kasi bago naman tayo bumiyahe, kumain muna tayo sa bahay. Kaya wala tayo naging expenses sa food ngayong araw mga paps. So ilan naman mga paps, bale kanina talaga. In-expect ko nga kanina mga paps na hindi aabot ng 2,000 yung kinita natin pero sinalba tayo ni InDrive ngayon mga paps. So I think this is it mga paps. Ito yung for today's vlog natin. So shoutout ulit pala sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin, no? At patuloy na nag-grow yung ating YouTube channel mga paps. Kaya I love you all. Maraming salamat ulit palagi mga paps. Kaya ikaw kung nanonood ka ngayon dahil naghahanap ka ng video regarding sa pagiging TNVS driver or Lalamove driver, nasa tamang video ka paps. Kaya naman huwag mo rin naman kalimutan mag-subscribe paps. Kasi yan kung may kita mo 600 plus na yung ating subscriber at sana ma-reach na natin yung 1,000 subscriber mga paps para ma-monetize na rin tayo. So ayoko lang ipatagal ito mga paps. Sa muli nating pagkikita, beep beep sa inyo. Paalam!